Ilang panalo ba ang kakamadahin ng Memphis Grizzlies sa season na ito? Babalik na si Ja Morant at healthy na silang lahat. Nadagdagan pa sila ng isang Zach AD mga idol na siguradong magiging paborito ni Ja Morant. Ang mga gantong manlalaro ay suwak sa kanyang laruan. Pwede makapag-benefit ng mga pasa galing kay Morant itong si AD sa loob. Pwede rin siya mag-follow up kay Ja Morant mga idol. Siyempre sa kabilang banda, depensa ang kanyang malaking maibibigay para sa Memphis Grizzlies. Malakas sila at malaki yung kanilang lineup sa ngayon. Mayroon pang depensa galing kay Marcus Smart, yung kanyang pagiging veterano, malaking bagay yan. Si Desmond Bane naman ay nag-transition na sa isang maasahang manlalaro. Yung kanyang 3-point shooting, malaking ambag yan para sa Memphis Grizzlies sa season na ito. Itong si Jackson Jr. naman, syempre, ganun pa rin ang kanyang maibibigay, yung hustle and bustle sa ibaba. Kalibilang noon ng Minnesota itong Memphis Grizzlies, gumagawa ng ingay itong si Ja Morant, pero tumahimik sila nung sila'y nagkaroon ng sandamakmak ng mga injury. Pero ngayon, handa na silang makabalik. Ito naman ang starting lineup ng Phoenix Suns: Tyus Jones, Devin Booker, Bradley Beal, Kevin Durant and Jusuf Nurkic. Marami ang nangi-small kay Tyus Jones mga idol, subalit hindi lang nakikita ng mga tao yung magandang performance na naibibigay niya sa mga nagdaang team niya sa NBA. Kahit na hindi man siya kumakamada ng malaking numero, pero kabilang naman siya sa mga nangunguna patungkol sa assist, at maganda yan sa Phoenix Suns dahil marami siyang papasahan. Devin Booker, Bradley Beal, Kevin Durant, mangangailangan yan ng bola. Pakihulaan naman kung ano ang magiging record ng Phoenix Suns sa season na ito. Sa ating huling balita, heto naman ang isang revelasyon kung bakit hindi nga nag-trade ang Golden State Warriors kay Karl Anthony Towns at kay Julius Randle. Gayong naghahanap sila ng big man. Yes mga idol, bakit kaya? Napatanong rin ba kayo kung bakit hindi sumali ang Warriors sa kanilang ginawang trade? Una, si Karl Anthony Towns. Ito'y kasama sa mga trade rumors patungkol sa kanila. Ito'y nauugnay. Pero ang malaking red flag dito mga idol ay ang malaking kontrata ni Karl Anthony Towns na siguradong magiging pabigat din para sa kanila sa Golden State. Kaya doon pa lang ay ikis na nga itong Warriors at hindi sila magpapadala ng kanilang mga asset at mga picks para lang makuha yung malaking kontrata ni KAT. Pangalawa, kay Randle naman, bakit nga ba hindi rin ang trade ng Golden State Warriors sa kanya, gayong ito'y magagamit nila? Well, ang red flag din itong si Julius Randle ay yung kanyang pagiging prone sa injury. Sa totoo lang mapapakinabangan nila itong si Randle, pero yung kanilang gusto ay yung ibang level, next level naman na laro. Yun ang hinahanap, yun ang tinatarget ng Golden State Warriors para i-partner kay Stephen Curry. Kung baga hindi sila magpa-partner sa kanya ng isang marupok na manlalaro. Para sa mga False Break balita, tumutok lang palagi. And as always, thank you for watching.